is my weight before. First day of my Pilates. Across the deep blue sea, I found my new home. From the Philippines. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, ayan, second day po natin sa ating Pilates class. So kakaririn natin to. So this is me. Ngayon, so mag-update ako sa inyo kung talagang pumayat ako rito. So, see you guys! Karirin natin yun guys. Ilakad ko na galing bahay para pumayat talaga. See? So, kailangan na talaga kasi lumalaki na ng lumalaki, my God. Kailangan magpapayat para yung anak ko mainganyo din. So, I'm here. Let's do this. Konnichiwa. Hi guys! Konnichiwa. Hello mga momshies! Alam niyo yung pakiramdam na parang hindi mo nakilala yung sarili mong katawan? Ganon yung nararamdaman ko lately. Habang tumatanda tayo, lalo na pag nasa menopausal stage ka na, ang daming pagbabago. Mas mabilis tumaba, madaling mapagod, pabago-bago ang emotions, at minsan kahit anong diet na gawin mo, parang walang nangyayari. At aminin natin mga mamshis, minsan nakaka-frustrate talaga, 'di ba? Kaya nga nag-decide akong gumalaw ulit. Hindi para maging sexy agad, charot. Hindi para sa standards ng ibang tao, kundi para sa sarili ko. Ito yung first few days ko sa Pilates at grabe, akala ko simple lang siya. Pero mga mare, ibang level pala. Yung tipong pag-uwi mo, pati pag-upo at pagtayo, pinaplano mo na. Charot, o huwag kayong matakot, kailangan yung itry. Hindi naging madali sa umpisa. May mga moments na nahihiya ako kasi feeling ko, ang hina ko na. Mabilis hingalin, matigas yung katawan at ang bilis mapagod. Pero na-realize ko, hindi naman pala kailangang maging perfect agad. Ang importante, nagsisimula ka. Sa bahay naman, ginagawa ko yung 10 minutes hula hoop everyday. 10 minutes lang talaga kasi bilang working mom ay maraming iniisip. Minsan, yun lang talaga yung kaya at okay lang yun. Hindi kailangang extreme para maging healthy. At isa din sa naging part ng routine ko, itong cycling machine namin sa bahay. Binili namin to para sa akin at sa dalaga ko, para pareho kaming mas maging active. At honestly, malaking tulong siya lalo na sa mga araw na tinatamad akong lumabas o sobrang busy sa bahay. Kahit ilang minuto lang habang nanonood ng TV o nakikinig ng music, pawis na rin. Masaya rin kasi parang banding na rin naming mag-ina. Simpleng exercise together pero malaking bagay para mas maging healthy. Kami pareho, 'di ba? At habang ginagawa ko lahat ng to, unti-unti kong natutunang tanggapin at mahalin ulit yung katawan ko. Kahit dumadaan ito sa maraming pagbabago. At higit sa lahat mga mamshis, ginagawa ko to para sa anak ko. Gusto kong makita niya o maging example sa kanya na kahit tumatanda tayo, kahit nagbabago yung katawan natin, hindi ibig sabihin no na susuko na tayo sa sarili natin. Gusto ko maging
Halimbawa, sa kanya na importante pa rin na alagaan ang sarili bilang babae at bilang nanay. At para sa lahat ng mga momshies na dumadaan din sa menopausal stage, hindi kayo nag-iisa. Normal yung mahirapan, normal yung mapagod, at normal yung minsang nawawalan ka ng confidence. Pero tandaan natin, hindi pa huli para piliin ulit yung sarili natin. Hindi man mabilis ang progress, pero proud ako sa bawat maliliit na steps. Kasi ngayon, hindi ko na lang goal pumayat. Ang goal ko na, maging healthy, maging masaya, at maging mas mabait sa sarili ko. Ayan nga mga mare, buhay pa naman ako after Pilates, 10 minutes na hula hoop, at akala ko dati pang TikTok lang. Gusto niyo makita ang aking mga menopausal adventures dito sa Japan? Charot! Yung may mga halong workout, hormones, hingal at kunting drama, samahan niyo ako. Mag-subscribe na kayo sa Japan Diaries with Hazel. Dito, walang perfect body. Walang pressure, real life lang. Real katawan at real struggle ng mga momshies na lumalaban pa rin araw-araw. Kita-kits sa next diaries! Thank you all for watching. God bless everyone.